ba ang kulang ng litrato? Ngunit kinakabahan ako na baka bakit ang kakalabasan nito. I-edit ko naman to para maganda ang kakalabasan nito. Sapat ng 4 na litrato para sa'yo. 4? Gusto ko 15. 15? Oo nga, 15. Hindi ako sigurado na maganda ang kakalabasan nito. Kapag ganun karami. Bakit ba ang ulit nyo? Gusto ko nga 15. Pagpasensyahan mo na yan. Huwag kang ganyan kasi ibang tao yan. 1. Sus, lagi namang ganyan. Tara, sumama ka na sa akin. Mahal. Sobrang na yun. Ito na yung litrato. Sige, alis na ako. Nagmamadali. Salamat. Ba't ganun? Mas parang kinakabahan ako nung kunin ko mga litrato. Ay, sa nung pinula ko ang apo na kayong ina. Ay, may tumawag. Oh my gosh. Sa'yo na po. Ang laki-laki kasi ng daanan. Huwag ka kasi katanga-tanga. Grabe ng babae to. Ano ba naman itong babae ko? Ang taray-taray, sungit-sungit. Oo nga, eh. Alam mo maganda. Smokers. Makalipas ang isang araw. Uy, Lihoy Kwan. O bakit? Tara, maghanap tayo ng lisensya mo pa. Ay, 1 tao pala para sa lisensya mo. Tara. Sige, dito tayo sa gobyerno. Tara, dito tayo. Excuse me po. Ano po kailangan nyo? Tanong ko lang po sana kung okay lang po yung lisensya namin. Sige, tinignan ko muna sa mga lista yung mga nakarehistro. Ano na po? Oh, eto. Oo nga, nakarehistro na kayo. Oh, eto na yung papel. Kung ano man ang gagawin yung negosyo, ipaskip nyo na lang doon sa lugar nyo. Sabi, gusto. Oo, eto na. Okay na yung lisensya mo. Salamat. Tara na, tara na. Ang sabi ko... Uy, ikaw pala. Uy, hindi ka ba magpapasalamat sa tiyulo mo? Kung hindi dahil sa kanya, hindi mo natapos yung lisensya mo. Salamat po. Oh, ito ba siya? Mabait siyang bata, tulad ng sabi ko. Tignan mo, namumuna na siya. Alam mo ba kung paano ka nakakuha ng lisensya? Gayong maraming retirado at walang trabaho hindi makakuha. Dahil kailangan ko ng trabaho? Yun lang ba? Okay. Dahil isa akong ulila. Kinalinga ka ng pamahalaan. Tiyak kong alam mo iyan. Huwag kang manggugulo at huwag kang sakim. Nagkamali ka na. Kalimutan mo na iyon. Dahil kapag umulit ka, walang tutulong sa iyo. Gagawin ko kung ano man ang inutos ng pamahalaan. Halos bagong taon na. Pwede kang ngayong bagong taong manatili sa amin. Salamat, pero maayos na po ako. Sa palagay ko, matutuwa ng ina mo. Kung buhay pa siya, ipagmamalaki ka niya sa iba. Nanegosyante na ang anak ko. Maganda na ang kinabukasan niya, hindi na siya katulad ng nanay. Gusto kong pasalamatan mo ang nanay mo. Sige po. Bahala ka kung gusto mo mag-isa ngayong bagong taon. Pero hindi ibig sabihin na pwede kang uminom. Hindi ako lala. Hindi ako iinom. Hindi na magawa ka sa bagong taon. Isda, manok, at kung ano-ano pa. Kung hindi ka marunong magluto, pumunta ka rito at tuturuan kita. Dapat lang na maayos ang bagong taon. Pagkatapos mo, trabaho ka na.
Ayusin mo at hahanapan kita ng note. Ano sa palagay mo, bata? Kailang umuulan na. Tara na, umuulan na. Kayo po, Tia, ang bahala. Pas ang isang buwan, Bili po, marayang po. Kuya, magdanegosyo po ba kayo ng damit? Gusto niyo po ba neto? Para saan? Ganito po para sa mga damit. Tamang-tama, hindi ka magsisisi kung posa ng telepono o konkreto o iba pang katulad. Hindi ko ito inirekomenda pero para lamang para sa ilang tumpok ng damit, di ka gagastos ng higit sa 100 sa pag-ayos nito at pwedeng tumagal pa ng 5-6 na taon. Thank you. Ito na po yung kariton nyo. Ito na po. Pa-testing nga. Ba't hindi gumagalaw? Matigas pa ang preno, ayusin ko pa. Ito na po ang bayad ko para maasin yung kariton. Magkano to? 300. Wait lang ah. Ito po yung sukli nyo. Salamat po. Oh. Lihoy Kuan, iniimbitahan kita sa isang salo-salo doon sa aming tahanan. Mas muna ako, Tia. Parang minaamoy ako. Lihoy Kuan, ano tong niluluto mo? Pinapalambot ko po ang parang manok sa kumukulong sabaw. Naawa naman ako sa'yo, sumama ka na lang kaya sa akin. Ayaw ko po talaga, Tia. Kailangan ko po talaga itong matapos para magkaroon ng patungan ang aking gagawing negosyo. O sige, bahala ka na dyan. Ay, oo nga pala. Ngayon ang oras ng nakakatawang palabas, hindi kailangan palampasin. Ay, imbitahan ko kaya si Lihoy Kuan. Lihoy Kuan, may nakakatawang palabas. Imbitahin kita sa aking tahanan. Maraya pa akong gagawin eh. Hindi ba yun makakapagintay pagkatapos ng bagong taon? Mas gugustuhin. Patapusin mo ninyo ako. Nung panahon, huwag mong tapusin agad lahat. Hindi ka dapat magpagod. Bagong taon. Ano po yun, Tia? Natatandaan mo ba yung kababata mong babae? Sino po yun? Si Lu Xiaoquen. Sa katunayan na kasama ko siya ngayon, gusto ka niyang makita. Lu Xiaoquen, halika dito. Saan ba yun? Ang hirap po. Xiaoquen, tara. Hi, Kwan. Teka, maiwan ko muna kayo. Doon lang muna ako sa kusina. Kamusta? Ito, ikakasal na ako. Gusto na kita makausap sa uling pagkakataon kasi gusto na magiging asawa ko na doon na lang tumira sa ibang bansa. Sige, sana naging masaya sa iyong buhay. Sige,
aalis na ako. Salamat na lang. O sige na, mauna na kami, Ligoy Kwan. Ay! Teka lang, kasi CR ako. Nakabuo na rin si Lihoy Kwan ng kanyang negosyo. Bili-bili. Bili-bili ka dyan damit. Bili-bili. Bili-bili. Bili-bili ka dyan damit. Bili-bili. Sapa sa Attack Perfection mula sa Sensen Break Economic Zone. Sapa sa Attack Perfection gawa sa Sensen. Ha? Ano yun? Oh! Mga blusang batwing, hali kayo rito. Tingnan nyo. Mga blusang batwing, hali kayo. Rito, tingnan nyo. Oh. Mga blusang batwing, si sexy, mga babae. May pamilya ko. Ayun. Gusto ko. Sige. Salamat ha. Isang araw ay hindi nakapagbenta si Lihoy. Sa makalawang araw, Pwede po po bang bumili ng damit na makapal? Oo, meron ako nun. Magkano po ba? 3 po kami. Kung tatlo kayo, siguro hindi na lang. Okay. Sige, okay na yan. Sige po, pabili po. Ito po. Okay, wait lang ha. Ito na yung damit to. Mga karpintero ba kayo? Oo, mga karpentero kami. Babae? Karpintero? Oo, kasi mga babae na ngayon yung nagtatrabaho eh. Mga tamad na kasi mga lalaki na yun, kaya kailangan namin maghanap buhay para sa mga anak namin. Hindi naman lahat. Sige, alis na kami. Sige. Bye-bye. Salamat ha. Sige. Grabe, nilalamig na ako. Tingnan mo, yung labi natin naging kulay violet na. Oo nga eh. Buti nga hindi tayo masyado nakakaramdam dahil sa binili nating jacket. Salamat dun sa mama. bago siya nakapagtinda, matamlay niyang hinarapang negosyo. Ngunit nagbigay ng inspirasyon ang pagbili ng mga karpintero. Tiyaga ang susi para sa isang buhay na matatag. Kahit sa pinakamalalang panahon, walang ibubunga ang mawalan ng pag-asa. Mas mabuting maghintay kaysa sa umayaw, dahil walang makakaalam kung kailan kakatok ang oportunidad. Dahil hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay malas ka. Hindi ba? Nag-iisip si Hoy Kwan.